sa bawat isa na puno ng biyaya na binigay ng ating Panginoon. At kaninang umaga, kagising ko, laging ako yung maaga. Siyempre, mommy duties. So, nabigla ako na, ay, umulan pala. Sabi ko kay Lord. Tapos sabi ko, parang biyaya mo na natural o kusang dumarating sa ating buhay. So, parang backtrack lang akong konti. Di ba, nung pandemic or after pandemic, na-lift na yung mga protocols. So, nauso yung mga since titas of Manila ako dati, ngayon titas of Pampanga na kasi dito na nag-work, work from home. Nauso yung mga giveaway na succulents, alam niyo po yon, yung mga halaman na maliliit. So, yung mga nag-start pa lang maging plantita, yan, yung mga newly converted daw, or newly turned na plantita, doon pa lang nag-i-start. Hindi pa kami aloe vera, di pa kami kasing laki ng mga snake plant na sobrang laki, no? Ayan, may mga garden yung mga mamis natin dito na magaganda yung mga backyard. Pero doon ako nag-start. Bali may nagbigay o nag-bless sa amin ng succulent. Ngayon yung succulent na yon, yung napaka-cute na plant na yon, ilalagay mo muna sa paso. O kaya kahit hindi mo ilagay, basta i-spray mo siya everyday. Ng mga, yung iba nga, kutsawita pa yung nilalagay kung wala silang spray. So, nag-chat ako sa mga, kasi ano po yon after pandemic, so kakalift lang, hindi pa totally back to office o hindi pa talaga pwedeng gumala sa daan, no? Bali, hanggang chat lang, tapos tina-chat ko yung mga bago-bago lang din naghahalamanan. Tapos, ayun nga, sabi nila, lagi, occasionally, spray mo. Kahit na nasa loob ng bahay o nasa, nakapatong lang sa azotea, ganon. Wala naman kaming azotea, gawain lang. Bali, in short, yung succulent na yon na binigay ay namatay. Okay. So, nung namatay, syempre, hiyang-hiya ako doon sa nagbigay. Nagtanong din ako sa nagbigay. Sabi ko, paano po siya alagaan? No? So, sabi nga ng asawa ko, di ko alam kung, sabi ni Brother Mike, mainit ba yung kamay mo? Malamig, sabi niya. No? Hanggang sa, meron ulit, nung na-lift na yung protocols nga, pwede nang gumala. So yun, may mga medical certificate na, pwede na magsubik, Baguio, Tagaytay. Bumili pa kami sa Tagaytay. Ayan. Kasi iniisip ko, ay weather doon, okay. So, ganyan ang weather noon medyo maulan-ulan. So, pwede. Tapos po, yun nga, ganun ulit yung practice ko. Sinundan ko naman yung nagbigay nung namatay na sa akin dahil sa akin. Pero, ganun pa din siya. Namatay ulit. Tapos, pangatlo, merong mga nag-branch out na mga naghahalaman sa Balite. Kung familiar po kayo sa San Fernando. Medyo malapit lang po kasi kami doon. Bali from Baguio po yung mga halaman na yon. So, bumili ako ulit. Naglakas loob. Tapos, ganun din, no? Bali, ang napansin ko o ang na-realize ko is mali yung lugar, una no succulent, nasa bandang loob na may mga bintana, medyo close. Una yon. Pangalawa, walang natural air. So, dapat expose siya sa natural air. So, pangatlo, merong nag-bless sa amin ng halaman. Naawa ng kapitbahay namin, binigyan na kami ng halaman at nakapaso na. Pero nung binigyan na kami, natuwa ako kasi hindi lang sa dahil nagbigay siya, kundi yung halaman na yon umusbong na parang kamukha ng mga oregano na wala man akong ginagawa, dinidilikan namin, oo, pero hindi kamukha nung pagdilig ko sa succulent na lagi namamatay. Yon, natural siyang umusbong, natural na, kumbaga, organically, no, nag-develop siya hanggang sa madami pa kaming nabigyan. Ayan, isa si Sister Fem sa nabigyan ko ng oregano nung inuubo siya. Pero, nonetheless, no, i-relate ko lang siya sa biyaya ng ating Panginoon na ganun siya ka-organic, no, siyang living water natin na kahit hindi siya encapsulated sa isang bahay na mga ginagawa natin, sa own works natin, alam natin na own works ko yun yung spray ko siya, susubuan ko siya ng kutsara ng tubig, no? Pero ang Panginoon, napakalawak na kanyang biyaya na kaya niyang ipag-grow kahit anong halaman pa yan, kahit anong espiritu o anong nananatili sa atin, sa puso natin, sa isip natin, kaya niyang pausbungin dahil lang kanyang biyaya ay sapat at overflowing every day of our lives. Kaya lahat
ng mga nadiligan ng Panginoon tumayo sa ating mga path, puwihin ang kanyang Panginoon. Thank you, Lord God. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Worship you, God. Praise you, Jesus. Hallelujah. God who was, we worship the God who is, we worship the God who evermore will be. He opened the prison doors, He parted the raging seas. My God, He holds the victory. Yeah. There's joy in the house of the Lord, there's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung upon that cross and He rose up from that grave. My God still rolls stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. And we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. And we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We got forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. Sing praise. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There is joy in this house. There is joy in the house of the Lord. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. There is joy in this house. We shout out your praise. We shout out your praise. We shout out our praise to you this morning. Come on, clap your hands with me as we say. The Holy Spirit, the Spirit of the Lord is upon us this morning. That's why we sing this. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways.
All the born again in this house, shout it out. I've been born again. Again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Goodbye, yesterday. I'm living a life of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. The Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again. Again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Come on, sing this out. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have To decided follow Jesus. to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I won't turn back. I won't turn And I won't turn back. I won't turn back. The world behind, the cross before, and I won't turn back. And I won't turn back. I won't turn I back. won't turn back. I won't turn back. The world behind, the cross before, and I won't turn again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Oh, yeah. Praise the Lord. I've been born again. Praise the Lord, I've been born again. I'm dancing on the grave that I once lived in. I'm dancing on the grave that I once lived in. Yeah, yeah. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Oh, oh, oh. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Oh, I'm dancing on the grave that I once lived in. Praise the Lord, I've been born again. Lahat ng naipanganak na muli kay Kristo sumigaw ng tagumpay! Tagumpay! Tagumpay kay Kristo! Salamat, Panginoon. Worship you, God.
wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy seat. I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and oh, my heart is yours, and all fear removed. I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. When I'm lost, you pursue me. You lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and oh, my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Your
Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, o dakila naming Diyos. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon. O purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito, na kami, Panginoon, ay pinagsama-sama mo sa lugar na ito upang ikaw ay itaas, sambahin at purihin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na nagbibigay ng lakas at buhay para sa amin, Panginoon. O kay dakila ng iyong pag-ibig, Panginoon, na noon pa man, O Diyos, ay pinadama mo na sa iyong mga anak. Maraming salamat. Karapat dapat kang purihin sapagkat ikaw ay nag-iisa, tunay at banal na Diyos sa aming mga buhay, Panginoon. Kung kaya sa umagang ito, Panginoon, kami po ay sama-samang magbibigay ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Yesus. Napakabuti mo, napakadakila mo sa aming mga buhay. Wala kang kapantay, Panginoon. Kaya, O Diyos, ikaw lang ang aming sasambahin at pupurihin sa umagang ito. O maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy po naming matutunghayan sapagkat ito, Panginoon, ang patuloy na magbibigay sa amin ng lakas upang kami, Panginoon, ay makapamuhay sa mundong ito na umaayon sa iyong kalooban para sa amin. O maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo lang ang papuri, pagsamba at pagdakila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, naming Diyos. Amen and amen. So deep is washing over me. Your face is Lord, I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you're my only right to know you all my life. Love so deep is washing over me. Your face is Lord, I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you're my only right to know you all my life. Wide awake, draw me closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I breathe into your Amen. Purihin po ang Diyos, amen, sa kanyang napakadakilang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Amen. Every day of our lives, we are refreshed and getting, amen, excited dahil po sa pag-ibig ng Diyos na patuloy niya pong pinaparanas sa atin. Sa atin pong mga announcement, giving of our Agape monthly pledges every third Sunday. Nung last Sunday po yan, kung hanggang fourth Sunday. Amen. Praise the Lord. Wala na po ba? Wala na tayong announcement? Amen. Tayo po'y manalangin sa ating pong pagkakaloob. Thank you, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, sa bawat pagkakataon, Panginoon, sa buhay namin, na patuloy ka naming mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa aming mga buhay, sa bawat pagsamba,
na amin pong ginagawa sa inyong harapan, O Diyos. And giving, Lord God, salamat po, O Diyos, sa bagay na ito sa buhay namin. Tunay nga pong ang aming mga puso ay punong-puno ng pasasalamat, kagalakan, O Diyos. Dahil patuloy namin nararanasan kung sino ka sa aming pong mga buhay. And in response, Lord, isa po itong bagay, Panginoon, ng aming pong pagkilala, O Diyos. Patuloy po naming ibinibigay ang aming pong buhay kasama ng mga ito, O Diyos, na binigay mo sa amin. Lahat, O Diyos, tunay nga po pinagpapasalamat namin sa inyong harapan. Salamat po sa bawat kabuhayan na patuloy mo pong binibigay sa amin, sa bawat lakas, sa lahat, O Diyos, ng kabutihan mo sa buhay namin, patuloy po, itinataas namin ang pangalan mo. Thank you, Lord, for all this giving, grace giving, Lord God, na patuloy pong pinaparanas mo sa iyong mga anak. Purihin ka, O Diyos, salamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Praise Jesus, hallelujah. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging seas. My God, He holds the victory. Iba naman po, ngayong umaga, tayo po tayo muna. Tayo po tayo at pakisabi sa katabi mo, the Spirit of the Lord is great and mighty in you. Is great and mighty in you. Tayo po'y magkamayan mula sa front hanggang palikod sa glory ng ating Panginoon. Come on! There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in this house. We won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is truly in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your praise. Oh, oh, oh. Shout out your praise. Amen. Good morning po. After a long days, nandito naman po ako. Amen. Good morning po sa ating lahat na nandito at sa mga kapatid na wala dito na nag-enjoy, nasa malamig na lugar o kaya sa beach. Good morning po sa inyong lahat. Sabi nga po, enjoy life because life is... Enjoy life because life is... Ano po? Hindi po too short. Enjoy life because life is a gift from God. We must enjoy it. Amen? Tayo po ay nanggagaling sa, hindi po sa fear, kundi sa biyaya at pagpapala ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Amen po. Napakaganda po ng ating mga awitin. Sabi niya, we were beggars. Dati tayo ay mga beggars, ngayon tayo ay mga royalty.
Dati tayo ay ganito, ngayon tayo ganito na. No? Dati we are prisoner, but now we are running free. We were forgiven, we were accepted, we were redeemed, we have our new identity in Christ. We say goodbye to the yesterday. All things has passed away. Behold, all things are new. Amen. Bago na ang lahat ng bagay. We have already the new nature. Bago na ang ating pagkatao. Wala na yung dati. Yung dating environment natin, yung dating nature natin, wala na po yun. Through Christ, now we have our new identity in Christ. Amen po. Balikan po natin yan mamaya. Kami po ni Sister Arlene ay nahilig po sa pagpanonood ng, nakwento ko na po ito sa GE namin kay Pastor. Nahilig po kami sa panonood ng camping. Yan. Matagal po ako nanonood ng, ako po yung nauna. Talagang mahilig po akong manood ng mga adventures sa YouTube, sa mga vlog. Okay? Hi vlog, welcome to my guys. Yan. Mahilig po akong manood ng mga adventure camping. Dahil po sa kakapanood ko, years and years, matagal po akong nanonood. Bawat nanonood ako, minsan nakikinood si Sister Arlene. So, nahilig din po siya sa panonood ng camping. So, from watching almost every day, matagal, years, from almost every day watching, nagkaroon po kami ng interest to camp. Tinitignan po namin yung mga, parang in a way, pinag-aaralan po namin yung kung ano yung situation sa camping, kung ano yung mga equipment, kung ano yung mga gandang gamit, so kung ano yung mga gandang camping site. Through the years na panunood po namin, ito po ay nagkaroon ng desire. Nagkaroon po kami ng desire. Kasi everyday eh. So, pag nanonood po kami, parang, ako po, pag nanonood parang nakikita ko, ako yung nandun sa situation na yon. So, nakita namin kung ano yung mga situation, yung may bagyo, umuulan, maganda yung panahon, ano yung mga magagandang camping equipment, at hindi lamang po yun, nalaman po namin yung mga supplier. Siyempre, pag naano ka na, titignan mo na yung mga supplier, kung sino yung magagandang supplier ng magagandang camping equipment, ganon. So consistent po yung panunod namin, kaya nagkaroon po kaming desire, nalaman po namin, at nagka-desire po kami, at nagka-action po. Hindi man po namin piniwersa yung sarili namin, nagkaroon ng action. Nag-ipon po kami ng mga camping equipment, nakita po namin yung mga site, yung mga website na nagsusupply ng mga gagandang gamit. So hindi lamang po binili naming minsanan. Inipon po namin yon. Matagal kaming nag-ipon ng mga gamit ng... At abang po kami nag-iipon, there is an excitement sa amin. I-imagine namin yung sa camping site. And guess what? Sabi nga po, last month, May 30, nag-camping po kami with my family. For the first time po, na-experience po namin with my family yung camping. Okay? So nag-enjoy po kami. Ito po ay bunga ng through the years of consistent na panunod namin. At we enjoyed so much. At actually po, may mga nakaset na kaming date. Again, yun po. It is a consistent. Kung ano po yung lagi mong ginagawa, kung ano yung lagi mong minemeditate, ika nga, araw-araw, yun po ay nagbubunga ng gawa. Yun po ay nagbubunga ng action. You enjoy it because you want it. Ganon din po sa salita ng Diyos, sa ating buhay spiritual. When we are consistent with the Word of God, hindi natin pinagpapaguran yung action. Yung action ay bunga ng ating everyday na pagme-meditate, pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi mo kailangan, sabi nga po, hindi sa gawa. It's the fruit. Yun ay bunga ng araw-araw mong minemeditate. Alam ko po yung mga kasama natin dito, minsan may mga nahilig sa isang bagay. So, napopokus siya doon at nag-iipon din ng gamit. Ako po, past siguro mga 3 years or bago pandemic,
Nahilig naman po kami sa pagbabike. Okay? Bilas ko po, bilas ba sa Tagalog? Naano niya ako sa pagbabike. So, nag-ipon po rin po ako ng magagandang gamit sa bike kasi inaaral ko rin eh. So, kung ano yung ating inaaral, ano yung ating minemeditate, ito po ay nagbubunga ng action. Hindi natin pinagpapaguran, hindi natin iniisip. It's just a fruit of who we are. Yung ginagawa natin. It's the same thing with the Word of God. Hindi natin ito pinagpapaguran, hindi natin gawa-gawa. It is the fruit of the consistent learning the Word of God. Hindi mo kailangan magpagod. It's just a fruit of what the Lord Jesus has done in your life. Amen? So, consistency. Consistent po. Kami po from curiosity to desire, to planning, to action, to actual experiences. Okay? It's a consistent po. Kaya tayo po ito po yung ginagawa natin. This is a spiritual thing. This is a spiritual practice. This is walking in your spiritual nature. Tandaan po natin, yung nature po natin ngayon, yung state po natin ngayon, it is our original state before the fall of man. Yan po tayo ngayon. Through the death of our Lord Jesus Christ, na ibalik tayo sa dati nating ugnayan sa Diyos. Wala na yung dati. We are walking in spiritual ngayon. Tayo ay nabubuhay sa spirito. And kung ikaw ay nabubuhay kung tayo ay spirito, tayo ay mabuhay sa spirito. Okay? Patay na ang dati nating pagkatao. We are already new. Napakaganda po ng mga awit natin. Tamang-tama. We say goodbye to yesterday. Praise the Lord, I've been born again. Wala na yung dati, wala na yung lumang pagkatao. Hindi po yun binago, napalitan. Hindi po siya ni-renovate, napalitan. Amen. Excuse lang po. Excuse me po. Amen. Consistency, sabi nga po sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and by hearing by the word of God. It's a consistent po, hearing and hearing the word of God. 1 Timothy, paki-plus po yung 1 Timothy 4:8. Dito po sa 1 Timothy, for while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. Dito po sa aking version, for physical training is of some value, but godliness, may open and close parenthesis, spiritual training is of value in everything and every way. Lahat, in everything and in every way. Okay? Since it holds promise for the present life and for the life to come. Amen po. In every way, sa lahat ng bagay. This is talking about our spiritual being. Sa lahat ng bagay. And the life to come. Amen? Sa Diyos po walang problema dahil ginawa na niya ang lahat ng bagay. Tayo po ang variables. God is God. Walang pagbabago. But tayo, magiging consistent ka ba? O are you going to walk in spiritual or are you going to walk just by your 5 senses? Okay? Lalakad ka ba sa spirito o lalakad ka lamang sa iyong nakikita, sa iyong nadarama, sa iyong inaakala, sa iyong experiences? O lalakad ka sa spiritual? Remember, you are spirit. Tandaan po natin yan. Okay? It's your choice. Pero sa atin, we already have the perfect spirit. Lalabas po yan through the Word of God. Hand in hand po yan, hindi pwedeng magkahiwalay. If you are walking in the Spirit, it goes hand in hand with the Word of God. Anong magiging basehan mo? The Word of God. Hindi mo pwedeng magiging basehan yung nakikita mo. Hindi mo pwedeng maging basehan yung nadarama mo. Yung emotional po natin, fluctuating po yan. Depende sa sitwasyon.
Kung malungkot yung sitwasyon, malungkot ka. Kung masaya yung sitwasyon, masaya ka. But in the Spirit, it's perfect. You have the joy. You have the perfect joy in the Spirit. Hindi po siya fluctuating. It's the same. It's the same. We have the same measure of faith. Lahat po tayo. It depends na lang if you are consistent sa kanyang salita. Yun ang nagbubunga. Yung tinatanim mo. Kung hindi ka nagtatanim, walang bunga. Pero pag nagtatanim ka, may bunga. Amen po. Wala kang aasahan kung hindi ka nagtanim dahil walang bunga yan. Pero kapag nagtanim ka, tinanim mo yung salita ng Diyos, aasahan mo ang salita ng Diyos ay hindi magbabalik ng walang kabuluhan. Amen. Yan ay magbubunga. Baka hindi ngayon, baka hindi bukas, baka hindi next year. But isang bagay ang tiyak, ang salita ng Diyos ay magbubunga kapag ito ay yung tinanim. Tiyak na tiyak po yan. Amen po. So, we must go back. Hindi tayo go back. We are already have the new nature. Huwag na tayong babalik sa dating nature. Amen. Bago po, sa Genesis po, bago po nagkasala ang tao, nasa original state po siya, sa original design, original na panukala ng Diyos. Yung natural state niya, nandun. Pag-ibig sabihin, natural state, original. No alteration. Yun po ang original state ng tao. Walang original po yun. Kumbaga po, pag bumili ka ng sasakyan, stock. Walang alteration. Okay? Ang tao ay may direktang ugnayan sa Diyos. At sabi ng Diyos, ruled over all the earth. Reign. Ang ganda po ng ano natin yung tema natin, reigning in life. Original state. Yun po ang original state natin. We reign. We ruled. Hindi po sa kapwa nating tao, but over all the earth, sa kanyang nilikha. I-enjoy ang kanyang nilikha. Ruled over it. Amen? Hindi po sinabi ng Diyos, magpagal kayo. Magpapawis kayo. It's just ruled over all His creation. Napakadali, napakasimple. Because that is our original state. We have ang ating ugnayan sa Diyos ay buhay. We have a direct communication with God. Pero, nung nagkasala po ang tao, nawala po yun. Nawala yung original state ng tao. Nawala siya sa original niyang environment. Okay? Nawala ang direktang ugnayan ng Diyos at tao sa Diyos. Because of sin. Alam niyo po, pag wala po tayo sa ating original environment, original state, isa lang po ang nasa isip po natin. How to survive. Yun lang po. Survival lang. Kapag wala ka sa original state mo, wala ka sa original environment mo, survival lang po ang nasa isip natin. Survival lang ang nasa isip mo. Sabi po sa Genesis 3:19, ito po nung mapol na ang tao nung magkasala na ang tao. Sabi po sa Genesis 3:19, dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mawi sa lupa, sapagkat yan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at babalik sa lupa. Punta po tayo dun sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Dahil nawala yung original state, survival po. Halimbawa po, kapag ang isda po ay nawala sa tubig, nawala sa kanyang original na environment, nawala, isa lang po ang gusto ng fish, survival. Survival lang po. Kapag nawala po, pag ang isda po, nakikita nyo, nag-struggle dahil wala siya sa kanyang original na environment, wala siya sa kanyang original. At isa lang ang tiyak, mamamatay po yan kapag hindi na ibalik sa original ng environment. Tandaan po natin, we are spirit at tayo ay dapat mamuhay sa spiritual. Because what? Flesh leads to death. Hindi po yun ang ating natural environment. Because malinaw na sinasabi ng kanyang salita, flesh is death.
Spirit is life. Amen? So ano po yung natural environment natin? Our environment. Natural environment. Doon po tayo lumalakad. Doon po tayo nabubuhay. In the Spirit. Because Spirit leads to life. Flesh leads to death. Check. Check po yan. Amen. Kapag hindi nyo nakukuha, palakpak po kayo. Kapag nakukuha nyo, palakpak din po kayo. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Malinaw po ba? Because we are walking in spirit. Tayo ay namumuhay. Sabi ng Biblia, sabi po ng kanyang salita, we are spirit, so therefore walk in spirit. Because, sabi niya, flesh leads to death. Lagi po yan. Kapag tayo ay nasa flesh lamang, tayo ay lang nakadepende lamang sa mga bagay na ating nakikita, sa mga bagay na ating nadarama, isa lang po ang thinking natin, survival lang. Survival lang po. Kapag nakita mong tumaas ang gas, survival kagad. Bayo mitas, kailangan magkarga na ako. It's always thinking of survival. Kapag nagbago ang ekonomiya, natatakot ka na. Bakit? Survival. That means you are depending on your unnatural state. Dumidepende ka lang doon. Pero kapag dumipende ka, nabuhay ka, lumakad ka sa spiritual, hindi ka apektado ng kahit anumang sitwasyon. Because the God who we serve is the God who created the heavens and the earth. Amen? He is our great supplier. And He supplied already, nasa atin na. Pag-aralan po ninyo ang salita ng Diyos. At magbubunga po yan. Amen po. Kaya po kanina, tamang-tama yung sinabi ni Sister Elin Yung example po niya dun sa ano ba yun? Succulent? Succulent? Yun. Tamang-tama po nung narinig ko, thank you Lord. Kinonfirm niya ang sasabihin ko. Sabi po niya, yung succulent, wala po daw sa initan or something like that, kaya namatay. Because hindi po yun ang lugar niya. Kaya namatay. Lagay mo dun sa tamang lugar niyan, magta-thrive siya. Kaya tayo, kapag tayo ay nabuhay sa ating true state, sa natural state natin, we are not surviving, we are thriving. Amen. Tayo ay thriving, hindi just surviving. Hindi ka naapektuhan ng kahit anumang sitwasyon because you are in spirit and spirit is life. Amen. We are already born again. Nabalik na. Kaya nga po born again, nabalik na yung dating kalagayan natin. Tayo ay na born again. We say goodbye to yesterday. Kinalimutan na natin ang kahapon. Behold, all things are new. You are now walking in freedom. You are now righteous. You have freedom in Christ. No more condemnation. The chain has broken. You are free from fear. You are free from the opinion of others. Natatandaan po ninyo? Yan po yung mga naging topic natin for the past quarter. You are righteous. You are reigning in freedom. You have the freedom in Christ. No more condemnation to those who are in Christ Jesus. The chain has broken. You are free from fear. Wala nang takot. If you are walking in the Spirit, wala nang takot sa buhay mo. Bakit? Anong kakatakutan mo? Sabi mo ni Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ano pang takot ang maradama mo kung pati ang kamatayan ay pakinabang sa'yo? May takot pa po ba doon? Wala. Dahil pati ang kamatayan ay pakinabang. Yan po ang sabi ni Pablo. So there is no more fear. Sa kanila, parehas na lang.
Here or there, parehas lang. Because Christ is already in us. Kaya tayo parehas lang. Here or there, walang pagbabago because Christ is already in us. We enjoy life because life is a gift from God. Life is, sabi po, life is too short, but enjoy because life is a gift from God. Ito ay biyaya sa Diyos. We walk in spirit. Kapag tayo ay lumalakad sa pananampalataya, we walk by faith and not by sight. Malinaw po. It's not our five senses. It's walking by faith and not by sight. You see beyond the situation. You see beyond the problem. You see beyond the mountains. They that with us are more than they that with them. Yan po ang nakikita ng mananampalataya. Yan po ang nakikita ng isang mananampalataya. Amen po. Malapit na po ang matapos. Walking in spirit is a consistent walking with God, consistent meditating and reading the Word of God. Consistent po yan. Hindi tayo kailangan magpagal, hindi po tayo kailangan mag-effort, hindi po tayo kailangan kong gawin ito, kailangan kong gawin yan. No, it's just the fruit kung ano yung nilalagay mo sa yung isip. It's a consistent reading of the Word of God. Kasi ang Word of God po, inihalin tulad po yan sa isang buto. Okay? Kapag tinanim mo, siguradong may ahanihin ka, may tutubo yan. It's a consistent. Kaya tayo po bilang mananampalataya, you are now perfect. Ang dating kalagayan mo ay nandyan niya. Wala nang pagbabago yan. It's just a matter of being consistent with the Word of God. They go hand in hand. Okay, they go hand in hand. Kaya tayo po ay magpatuloy. Amen. Wag po tayong, sabi nga po, wag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sa in due time, tayo ay aani. Keep planting the Word of God. Yan lamang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen po. Amen. Sandali po, di pa pala ako tapos. Tayo po ay nasa prayer for the sick. Tayo pong lahat ay tumayo. Rababakandaya ramasandaya rawakay. Hallelujah, Lord. Amen. Tayo po ay nananalangin hindi upang tugunin ng Diyos, kundi nasa atin na. We have the authority right now. Nasa atin yung authority. Nasa atin yung kapangyarihan upang tayo ay magpagaling ng kung anumang sakit. So, mga kapatid, ikaw ay may authority. Use it. Gamitin mo. Amen? You speak to the mountain and don't let the mountain speak to you. You speak to that sickness. You have a great God. You have a great healer. Use your authority. Amen. Use your walk in spirit. Use your authority. You have it in you. Amen. Hallelujah. Hawakan po natin kung saan tayo may karamdaman ngayon. And use your authority. Speak to that sickness. Be gone in the name of Jesus. Use your authority. Speak to your mountain. Speak to that sickness. That sickness has no right to your body. Amen. Maraming salamat po, Diyos. We use the authority that is in us. Ginagamit po namin the authority in Jesus' name that whatever sickness we have right now, we command it in Jesus' name. Be gone in Jesus' name. Amen and amen.
Praise God. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Pagpapalan natin Panginoon. Amen. Hallelujah. I bless. Amen. Tuloy nga po, nuggets of Word of God, but powerful and profound. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. May ginagamit siya, pero hindi po, ay instrumento lang po, yung mga tumatayo dito, mga music, may bunga ng pag-ibig ng Diyos. Bunga ng buhay na nasa atin. Hindi po ito obligasyon, hindi po ito kailangan obligasyon. Hindi, bunga ito. Kahit may pupuri, kahit walang pupuri, kahit may elo, walang elo, tuloy tayo dahil tayo po ay nabubuhay sa Espiritu. So, salamat kay Brother Edgar, din sa kanyang pamilya, sa asawa. Tunay nga po na napakabait ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, naisip pong ituloy. Dahil napakaaga po niya. Sa ako po ang tatapos ng oras. Okay lang po ba? Okay. Parang hindi yata okay. Sige, kautin lang. Okay. Tignan natin. Isaiah 11:2. Ang Espiritu ng Panginoon ay manatili sa Kanya. Manatili sa Kanya at bibigyan siya ng karunungan at kapag-unawa at kakayahang magpayo at kalakasan at kaalaman at takot sa Panginoon. So, ang salitang ito'y patungkol kay Kristo. So, ang Isaiah, isa po siya sa major prophet. Ibig sabihin ng major prophet, sila po ang isang nag-prophesy, si Ezekiel, si Daniel, ang patungkol sa darating ni Kristo. Okay? So, binibigyan ng pag-asa ang Huda na sa kabila ng anumang digma, anumang kahirapan, mayroong pag-asa ang basang Israel. At yan ang Panginoon. So, ito po yung darating pa lang, pero naranasan nila ang pag-asa niyo sa parating na Jesus. So, ngayon po, ay dumating na ang Panginoon. Dumating na siya. At siya ay puno ng Espiritu, kaalaman, karunungan, pangunawa, puno ng kayahan, pagpayo, counsel, puno ng kalakasan, mighty, at kaalaman, at takot sa Panginoon. So, yun po ang Panginoon. Siya pa, ang tinutukoy ito, ang Panginoon Jesus. Subalit ang Panginoon, wala na yun. At ang kanyang Espiritu ko yun, at tumanggap tayo sa Kanya, tumanggap tayo Jesus, ay nasa atin. Nasa atin. Amen. Alam mo ba? Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. And kapag sinabi Espiritu ng Diyos, ay ang Diyos ay nasa atin. Kapag sinabi natin Diyos, talong bagay niya, talong person niya. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So ito panahon natin yun, ay God the Son, God the Holy Spirit. So God Himself, ang Diyos mismo, ay nasa atin. At yan po ang Espiritu niya. So si Jesus ay wala na, subalit ang Espiritu ng Diyos ay nasa ating mabubuhay. So we have now the Spirit of God. So yun po yung life, yung sinasabi ni Brother Edgar, yung life is a gift. So life, hindi po yung natural gift, hindi po yung araw-araw natin ginagawa, nag-uminga tayo, nagtrabaho tayo, bakain tayo. Hindi po yung sinasabi ng Bible. Ang life ay yung life ni Kristo, ang buhay ni Kristo, ang isa pong ating enjoy. Alam po ba? Man, hindi po mag-enjoy ako, kakain ako gusto ko, pagpunta ko sa gusto ko, no? Hindi po yan. No? Kundi yung buhay ni Kristo, ang sinunod natin. Life of peace, love, joy, amen? Perfect love, perfect joy, perfect peace, amen? Perfect strength, wisdom, amen? So, i-enjoy natin yan. Enjoy natin ang buhay na sa ating Panginoon, ang siyang ating po enjoy. What is walking in the Spirit. Amen? So, yan. So, yung kaya magpayo, karunungan, yan po ay naka Jesus. Ngayon ay nasa atin na. The wisdom, nasa atin na. Understanding, pangunawa, nasa atin na. So, wala natin itong hingin. No, just acknowledge na kilalanin. Ano yung nasa atin na? Ang will of God nasa atin na. So, hindi natin dapat hanapin, kundi kilalanin na yung nasa atin na. Amen? So, kapag ito ay isang naitanim natin sa mga buhay natin,
kakayahan magpayo, mag-counsel, magbigay ng payo sa mga tao, sa ating sarili, ay kaya natin yan. Dahil si Jesus ang siyang nasa atin, dahil sa Kanya ang kakayang magpayo. Kalakasan, mighty, magawa ni Jesus ang lahat ng pinapagawa ng Ama. Kaya ganoon din po tayo. Magagawa natin ang lamang pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? When we have the fear of God, takot sa Panginoon, ibig sabihin yung pong galang, no? Galang, respeto, karangalan sa Panginoon. Yun po nasa atin. Bakit hindi na mag-manifest? Kumisan na wala akong wisdom, wala akong will of God, wala akong pangunawa. Hindi po, kasi po, kailangan natin i-name sa ating soul, sa ating kaisipan. Nasa ating espiritu na yan. Nasa ating na espiritu buhay, spiritual, nasa atin lahat, dahil Diyos ay nasa atin. Amen? Amen po ba? So, kailangan lang, ay itinim natin sa ating isip. Ito'y maging bahagi na sa ating mga buhay. At yan po ay ang ating espiritu ay perfect na. Ang sumalit ang ating soul, hindi perfect. Kaya kailangan natin patuloy na magtanim, alagaan, upang umusbong ang binhina sa atin. Ang umusbong, ang buhay ni Jesus, nasa ating mga buhay. Ang katawan ay susunod lang. Hindi po inutos sa katawan, kundi katawan ay sumusunod. Amen ba? Sumusunod siya. Amen? Kaya yun po, mga kapatid. Kaya yung buhay na yun, nasa atin, ay tunay nga po, na enjoy natin. At yan po, ay nasa atin lahat, sa ating mabuhay. Whatever you want, lahat ng gusto mong inanais sa maganda, pag-ibig, kalinga, comfort, care, nasa yun na. Provision, nasa yun na. It's a matter of believing what you have. Maniwala ka na nasa iyo. Hindi ka maniwala para magkaroon, kundi maniwala ka na ito ay nasa iyo na sa buhay mo. Amen ba? Ngayon, paano masasabing meron ka ng wisdom, meron kang will of God? Number one, you must think the gospel. Kailangan mong isipin kung ano ang iyong anong mabuting balita. Anong mabuting balita? Yan po ay nasa Bible. Yan po ang Bible ay puro mabuting balita. Walang masamang balita yan. Ano mong masamang nabasa natin, yan po'y binibigyan ng lilaw na ang Diyos ay mabuti. Laging tumutulong sa may hirap, tumutulong sa may sakit, tumutulong sa may problema. Kaya po yung mga negatibo nasa Bible, ipinapakita lang po, mayroong Diyos na siyang nagbigay ng solusyon sa lalambagin niya. Kaya you must think, what is good news? What is the gospel? Yan po lagi na isipin. Amen? When we make decision, pag gumagawa tayo decision, ay kailangan based on truth, based on love, and based on integrity. Kailangan nakabase sa pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig niya, hindi po ito ordinary. It is a unconditional love. Walang kondisyon ng pag-ibig. Kapag minahal ka ng Diyos, hindi na siya sabi, mabuti ka ba? Masama ginagawa. Hindi ka mamalim. Wala pong kondisyon. Kundi, mahal ka niya. Period. Ano man ang kondisyon, mahal ka niya. At ang pag-ibig ng Diyos, ang isang magtutulak sa'yo. Para ikaw ay magkaroon ng isang magandang buhay. Para sa kanyang mapag-desisyon ka maayos. Dahil sa kanyang pag-ibig. Hindi yung pag-aaralan muna para magkaroon ng magandang desisyon. Hindi po. Kundi ang pag-ibig ng Diyos, ang isang magtutulak sa'yo. Ang katotohanan ng salita ng Panginoon, ang isang magtutulak sa'yo. Sabi nga ni Partner, hindi natin gawagawa, kundi bunga. Hello, bunga po yun. Kaya di mo natin ginagawa, pinag-aaralan na magsinuling. Nung tayo po hindi pa Kristiyano, automatic. Ay sinungaling tayo. Kasi yun ang ating buhay. Yun ang ating nature. Yun ang ating kalikasan. Kaya lang po tayo nahihirapan ngayon sa bagong kalikasan. Kasi nasanay tayo sa dating pagkatao. Dating kalikasan. Pero totoo, ikaw ay may pag-ibig ng Diyos. Walang kondisyon na siya magbibigay ng tulak sa iyo para gumawa ng tamang desisyon. Katotohanan. Amen? Kaya kapag ikaw at ako ay may wisdom, may will of God, mayroon mong strength, then you trust God that by fear.
Di ka, kaya nagtitiwala siya, kaya nagpipray, dahil natatakot ka sa problema, natatakot sa sakit, natatakot sa kahirap. Kung di ikaw nanalangin, nagipag-communicate, mabasahin ba mo, dahil sa pagtitiwala sa Diyos, na talagang siya ang aking solusyon. Siya ang ating kagalingan. Siya ay nagbigay na ng kagalingan, nagbigay na ng provision. Hindi na po tayo na motivated ng pipir. Kumisan na pray tayo para huwag tayong matakot sa kahirapan. Hindi po tayo nag-pray dahil pinagtitiwala na ng Diyos sa lahat ng provision, sa lahat ng solusyon sa ating mga buhay. Hindi po para sa kanon ay magkaroon ng solusyon, kundi nagpipray ka dahil po sa solusyon na bigyan na ng Diyos sa ating mga buhay. Ano ko natin? Alam mo ba? Okay? So, kaya po malaki pa kakaiba ngayon. Hindi tayo nalangin para magkaroon ng solusyon, kundi tayo nag-pray dahil sa binigay niya solusyon. Kaya ang prayer, hindi po asing-asing, hingi, kundi prayer, fellowship with God. Prayer, yung pong remembrance, mga bagay na katotohanan ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Katotohanan patungkol sa atin. Amen po ba? Amen. And then we can say, when we have that wisdom, will of God, the life of Christ, we reflect. Ating pong reflect, anong reflect sa reflect? Pinapakita, na ipapahayag sa ating buhay, ang karakter, ang katauhan ng Diyos sa ating buhay. That is reigning in life. That is reigning in freedom. That is dominion. No, dominion yun. Hindi po yung para sakupin mo ang pera, sakupin mo magdominante ka sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong kapwa mo. Hindi po, kundi i-reflect natin ang buhay ni Diyos sa ating mga buhay. Ang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, no? Yun po yung reflecting the life of God. That's dominion. And that's rulership. That is subjugated sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, napaganda ng buhay. Di ba? Kaya masasabi natin, lagi-lagi sa ating buhay, hindi para magtagumpay, kundi ipiniliwan natin, sinasabi natin, dahil nagtagumpay na siya para sa atin. We just believe that victory is already ours. Basta tiniwala na tayo na pagtagumpay na Jesus, ang lahat ng bagay sa ating buhay, we just declare, we just believe until such time na ito magkaroon ng manifestation sa buhay. Hindi ibig sabihin, kapag walang manifestation, hindi ibig sabihin hindi ka victorious. No, you are already victorious. Andiyan po tayo. Ikaw ay tagumpay na, hindi pa lang magtatagumpay. Hindi ibig sabihin na may sakit ka, hindi ka ba nagtagumpay, hindi ka pinagaling, hindi pinagaling ka na. Hindi ibig sabihin na wala ka pang pera, meron ka na. Sabi nga ng engineer, ay kaya dapat patuloy. Hindi mo ngayon, hindi mo bukas. Pero kapatid, sigurado na darating dahil nasa iyo na ang lahat ng bagay sa Panginoon. Palakpakan natin yung Diyos. Hallelujah. Amen, sigurado na dahil bigyan ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Amen? Kaya sabihin natin, tagumpay! 1, 2, 3, tagumpay! Ang lahat! 1, 2, 3, tagumpay! Thank you, Lord. Palakpakan natin, Panginoon. Lord, that's awesome. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat sa mga ito. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na inyong salita na isang nagbibigay ng katotohanan na kung saan ay kung sino kami. At kami pa ay pantay-pantay lamang sa inyo, Rabam. Wala pong kayong tinatangi, kinikilingan, kundi kami lahat ay yung pinagpala. Kami lahat ay buhay na walang hanggan, buhay na ganap at walang kasasya na siyang binigyan mo sa amin. Kaya Panginoon, huwag kaming maglakad, lumakad, mabuhay sa aming katawan. Hindi kami mabuhay sa aming laman. Hindi kami mabuhay sa ating katao. Mabuhay kami sa bagong buhay at mabuhay kami sa spiritual. At tunay nga po, Panginoon, we will enjoy life. And that life, enjoy namin ang buhay ito. At ang buhay nito ay ikaw yan, Panginoon. Ikaw yan, Panginoon. Kaya hindi kami nabubuhay para po baligtas sa mag-survive sa mundo, kundi nabubuhay kami
sa lahat ng ibigay sa aming buhay, ang pag-ibig, pagpala, kagalakan, kapayapaan, kaharian, kalangitan, heavenly. Lord, we enjoy life. We thank you, Lord. We enjoy reigning in freedom. We enjoy reigning na kami mabuhay na namamayani kalayaan sa buhay. Mamamayani sa aming buhay na ikaw, Panginoon, ang sinasag. Lord, we thank you. Sama-sama may tulong-tulong, Panginoon, na kung saan ay may enjoy namin ang buhay nito, ang buhay spiritual sa aming mga buhay araw-araw. We give praise and glory in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and we all say, Amen, Amen. Tagumpay! Tagumpay! Amen! Hallelujah! Lord to God!